sa live streaming. So, ang topic namin ay church, true church. Bilang isang Katoliko, Atras daw kayong konti. Catholic Church is a true church Nakasubsob na eh. Jesus Christ. Okay. Yung Mateo 16:18, sinabi ng I will build my church. Hindi pa tinatayo ang iglesia doon ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi I will build, di ba? Mamaya itatanong ko kay Pastor yung kung kailan yan itinayo. Mamaya, nakareserva lang yan. Okay, bakit ko tinatayuan na ang simbahang Katoliko ay Catholic Church or True Church? Gaya ng sinabi ni Jesus, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Sabi ni Kristo, ha? Ano yung bahay na tinutukoy dyan? Timoteo 3:15. Ang sambahayan ng Diyos o the Church of the Living God is the pillar and foundation of truth. Ang iglesia o ang sambahayan ng buhay ng Diyos ay siyang haligi at saligan ng katotohanan. Yun yung bahay na tinatayo, na tinutukoy ng Panginoon na tatawagin bahay dalanginan. It is called the house of prayer for all people, for all nation. Di ba? Ibig sabihin, ang bahay pala na tatayo ng Panginoon na yon, lalaganap sa buong daigdig na tatawaging Universal Church or Catholic Church sa Greek. Amen. Amen? Amen. Napakalinaw. Si Kristo, ang aking bahay, tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Lahat. Therefore, it means the church that founded by Jesus Christ, it is spread throughout the world. It is called in a Greek Catholic, Kataholos. Lahat ng bansa. Lahat ng bansa. Kahit ang lupalop pa pumunta ng bansa, lahat doon mayroong mga simbahan, ang simbahang Katoliko. Amen? Amen. Napakalinaw. At ang sabi ba ng Panginoon, di ba? Sa Salmo 132:8 ba yun? Sabi niya, maliban na lang ang Diyos ang nagtatag nitong bahay. Pero ang ginawa ng taong nagtayo nito, walang kabuluhan. Kung ang church mo ay nirehistro lang doon sa Security and Exchange Commission at hindi si Kristo ang nagtayo, ano sabi? Walang kabuluhan. Okay. Negosyo ba ito? O panloloko. Okay. Di ba? Napakalinaw ng Panginoon na sinabi ng Panginoon. At babasahin pa natin yung hula ni Isaiah chapter 2 verse 2 and 3. Ang bahay ng Diyos, lahat ng tao ay aakyat doon sa mataas na bundok na yon. At ang lahat ng tao ay aakyat doon sa kanya. At ang bundok na yon ay magiging isa sa pinakamataas na bundok. At lahat ng tao ay magkikita-kita sa bundok na yon. Yun ang bahay ng Diyos ayon sa Isaiah chapter 2 verse 2 and the following verse. That is called a Catholic Church. Lahat ng tao ay sasamba at latlapit sa bahay ng Diyos. Ang linaw. Lahat ng lahi. Lahat ng salin lahi aakyat doon. Kung ang church mo dito lang meron, sa ibang bansa wala, hindi kay Kristo yun. Ha? Kaya nga ang church ni Kristo lalaganap sa buong daigdig. Hindi yun dito lang nirehistro sa Security and Exchange Commission. Doon natin malalaman ang tunay na church. At ang tunay na church may marka. Hindi porke pangalan na lakay. Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, Firstborn Church ay sa Diyos na yon. Hindi porke ang pangalan ng church mo mababasa sa Bible, ikaw na yung totoo. Hindi po ganun nun. Ang sabi ng Diyos, malalaman at makikilala nila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Diba? By their fruits, di ba? Sabi, na malalaman nyo, ano yung naging bunga? Ano sabi? Dadating ang araw na ang bahay ng Diyos ay naibigay sa isang bansa na kung saan ito mamumunga. Si Kristo may sabi nun. Darating ang mga araw na kukunin sa iyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na kung saan ito mamumunga. Ano sabi ng Diyos na si Jesus? Noong gabing iyon, tumayo sa harap ko ang Panginoong Jesus at sinabi, Pablo, kung papaanong nagpatotoo ka sa Jerusalem, pumunta ka sa Roma at magpatotoo ka sa akin. Ano nangyari nung nagpatotoo siya sa Roma si San Pablo? Sa lahat ng mga taga-Roma, tinawag ng Diyos upang maging banal ang inyong pananampalataya. Balitang balita sa buong daigdig. Kaya nga hanggang ngayon,
ang headquarters ng Roman Catholic Church ay nandoon sa Roma at tanging Catholic Church lang sa Vatican o sa Roma ang pananampalataya ay bantog na bantog sa buong daigdig. Napakalinaw? Diba? Amen. Walang ibang church na bantog sa buong daigdig, kundi laganap, kundi ang Catholic Church. Kaya nga, sa lahat ng mga tinawag sa Roma, tinawag upang maging banal, ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig, doon dinala. Kung paano sa Jerusalem, sa nagpatuto ka sa Jerusalem, pumunta ka sa Roma, ano sabi ng Panginoon? Darating ang araw, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na maglilingkod sa Kanya at magkakaroon ng bunga. Yun ang katuparan sa Roma na pinatotohanan ni Apostol San Pablo na sa lahat ng mga taga-Roma tinawag upang maging banal ang pananampalataya ninyo, balitang-balita sa buong daigdig. That is called Kataholos or Catholic. Napakalinaw. Ha? Hindi sinabing Church of the Firstborn kung hindi lalaganap sa buong daigdig ang kanyang church. At hindi lang to exclusive doon sa panganay. Ha? Pangkalahatan po ang church niya, hindi lang sa panganay. So, di ba? Ang tinatawag na firstborn doon na sinasabi niya, literal yun sa Exodus 13:1. Pero ang sabi doon, mamaya ako na i-repeat yun, panganay na lalaki, hindi kasama yung babae doon. May talata po ako nun. I-repeat ko mamaya yun, wala pa kami sa reputan. Ang church at tinatawag na panganay ay first in rank. Ang ibig sabihin doon na sinasabi niya, unang panganay sa nabuhay, unang panganay na ginagawa. That is called first in rank. Kaya nga tinanong ko si Pastor na, Pastor, pang ilang anak ni Jesus si David, bakit tinawag ng Diyos na panganay? Hindi niya masagot. Sinabi ko, bunso yan. Bakit tinawag? Dahil siya ang first in rank. Gaya ng sinabi ni Pastor, pinahiran, hinirang. Hindi porke pag sinabing panganay, yun na yung nagbukas ng taguangkan. Depende yan sa context na babasahin mo. Ha? Kaya yung babasahin niya mamaya, alam ko kung anong talata na iglesia daw ng mga panganay, hindi po yun yung kumakatawa sa mga nilalabas ng unang nagbukas ng bahay bata, kundi pangkalahatan. Papatunayan ko yung babasahin niyang talata na yun na iglesia ng mga panganay, Catholic Church yun. Patutunayan ko yan mamaya na ang gagamitin niyang talata ay Catholic Church ang tinutukoy doon sa first form na babasahin niya mamaya sa Hebrew. Ito means pa po. Ano pa? Ang tunay na church may marka. Unang-una, four marka. There are four marks of the true church founded by Jesus Christ. Number one is one. Sadya, maging isa nawa kayong lahat, gaya natin iisa, di ba? Maging isa kayo sa isip, isa sa pananampalataya, isang bautismo, kaya lang isa. Ano pa? Holy. Banal. Oo, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, pero may babanag. Kung ang Catholic Church ito na bakit maraming mga magnanakaw, bakit maraming kriminal, bakit hindi po yung kasalanan ng simbahan, kasalanan na huyo ng member. Ang sinabi ng Diyos, ang kanyang church ay holy, hindi yung mga member. Kaya nga tinawag na magpaka banal. Tinatawag tayo sa kabanalan. Amen. Pero yung church niya, it is holy, 5:26 na Efeso. Without wrinkle and without blemish ang kanyang church. Okay. One Holy Catholic. Bakit? Sapagkat ang Church ni Cristo sa nagsabi, Universal. lalaganap ito sa buong daigdig. At ang lahat ng mga tao ay aakyat at papasok doon sa bundok, sa bahay ng Diyos. Ayan. Nandoon yun sa Isaiah. Okay. 2:2 hanggang 3. Ano pa? Apostolic. Si Pastor na ang nagpatotoo kanina. Sila ay itinayo sa saligan ng mga apostol. Kaya nga, one Holy Catholic Apostolic. Ngayon, kung ang church mo sa Pilipinas ay walang apostolic succession or walang link sa mga apostol, Connection. walang connection, peki yan. Ha? Kayo'y itanayo sa saligan ng mga apostol. Ang Catholic Church mula kay Peter hanggang kay Pope Francis, walang putol. Tanging church na yan ang nagpapatotoo na mula kay St. Peter hanggang kay Pope Francis, walang putol ang succession sa mga apostol. Doon mo ma-identify, hindi mo ma-identify ang tunay na pangalan ng totoong church ni Cristo kung hindi mo hahanapin ang tunay na marka. Walang sinabi sa Biblia na ito ang tunay na pangalan ng simbahan ko.
Dahil sasabihin, mababasa sa Biblia. Kahit mababasa sa Biblia, gusto Fine. Satanas nga, nababasa sa Biblia, bakit ayaw mo sumampalataya? Ha? Di ba? Okay, tapos na po ako. Kasi Satanas, may binabasa sa Biblia, ayaw mo sumampalataya. Oh, okay. Okay. Tanong, Pastor. Tanong. True church yung tinayo ko, Pastor. Ha? Oo, true church. Okay. Walang tatakbo sa iba. Wala. Ganito tanong ko. Okay. Kailan itayo yung iglesia na sinabi ni Kristo? Okay lang, okay. Kailan? Mababasa natin yan sa Acts chapter 2 verse 1 and the following verse. Oh. Nung dumating ang Pentecost Day, sila ay nagkakatipon sa loob na mayroong 120. Doon nag-umpisang tinayo ang iglesia ayon sa mga historiador, sa mga theologian at sa Biblia ay 33 Anno Domini. Tinayo Okay. ang church na dumating ang in the days of Pentecost, doon na tayo ang tunay na church ni Kristo na mayroon lamang membro na 120 at lumabas si Apostol San Pedro na nangangaral that time. Nung araw din na yun, isang araw, na-convert 3,000 agad. Okay. Yun ang true church. Pangalawang tanong. Hirapan mo naman. Okay. Ano ang kahulugan ng iglesia? Okay. Church is a people. People. Okay. Church is assembly. Okay. Church is a congregation. It is a group of people, kawan. Okay. Yun ang sagot ko. Pangatlong tanong. Pangatlong tanong. Hirapan mo naman. Yung sinabi mong Daming nanonood. bahay, ginamit mo ang unang Timothy 3:15. Ano? Ang nakasulat po talaga doon, bahay, dalanginan. Sambahayan or bahay, Dalanginan. it is, sabi ron na, babasahin ko muna. Basahin mo nga. Ang Bahay, ah. sambahayan ng buhay na Diyos ay ang sa iglesia at saligan ng katotohanan. Sambahayan, it means household. It is a group of people. Ang household ay tumutukoy sa pamilya. Pag sinabi pamilya, it is a group of people resident inside the house. Yun ang tinatawag doon. Kaya nga ang Catholic Church ay isang grupo ng mga taong sumasampalataya at naniniwala sa simbahang Katoliko. Kaya church po ang tinutukoy Okay. na sinasabi ni Jesus. Yung binanggit mo sa... Pangapat. Pang-apat. Pangatlo. Yung binanggit mo sa Isaiah 2:2, anong tinutukoy doon? Bahay ni Jacob, Bahay. bahay ni Israel. Oh. Hindi yung literal na bahay. Dahil ano sabi? At ang lahat ng mga tao aakyat at sasamba sa bundok na iyon. Hindi yung literal na bundok. That is called figurative at saka symbolical. Hindi yung bundok kagaya ng Smoky Mountain, hindi yung bundok kagaya ng bundok ng Banahaw. Okay. Hindi, tumutukoy kaya nga bahay ng Diyos, di ba? Si Jacob. Amen. Amen? Oh. Pang-apat na Pang-apat na tanong. Ha? Hirapan mo naman. Yung sinabi mo dito sa Efeso, Oh. na ang kaanib daw, ika doon sa iglesia, holy, banal. Okay. Yung mga miyembro, hindi banal. Ang banal, yung simbahan. Yun ang sinasabi ko. Okay. Correction. Ang simbahan ang banal. Oo. Sino bang simbahan? Yung building o yung tao? Okay. Ang simbahan na tinutukoy namin doon, ang head ay si Kristo, yun ang banal. Kaya nga sinabi ni Jesus, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang iglesia na itinayo ng Kristo, without spot, without wrinkle, and without blemish. Kapag sinabi mo, Hindi ko tinatanong. mo na. Malayo naman eh. Kapag sinabi mong hindi banal yan, kukontrahin mo yung nasa Epeso. Ha? Ulitin ko tanong. Ang sabi niya, ang membro ng iglesia daw ika ay banal. Ang sabi niya, hindi yung membro ang banal, kundi yung iglesia. Pastor, O, di ba? ang tinayo ni Kristo ang iglesia, yun ang banal, hindi yung membro. Dahil ang membro makasalanan niya. Kaya nga tinatawag, magpakabanal kayo. Di ba, Efeso? Okay. Okay, kaya nga sabi ko sa iyo, ang membro hindi banal, pero yung church na itinayo ni Kristo, yun ang holy. Dahil sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Dahil ang founder ay holy, natural yung itinayo niya holy. Pero yung magiging member, hindi. Kaya nga, magsumikap kayong makasunod sa Okay. kalooban ng Diyos. Period. Di inaamin mo na ang lahat ng membro ng Katolika, hindi huli. Wala naman kayo sinabi natin. Magpakabanal! Hindi huli. Sagot mo lang. Ibig ko sabihin pa lang, sabi mo nito, moderator, huwag kang sabaya. Huwag kang sasabaya. Ang sabi mo, ang huli dito si Kristo lang. Oo. Sabi mo ha? Ngayon, yung palang membro dito sa Katoliko,
ang huli dito si Kristo lang. Anong miyembro? Hindi naman miyembro si Kristo na. Hindi, ibig sabihin, ang membro ng Katoliko, ang sabi mo, Oh. membro hindi huli. Oh, magpapakabanal pa lang sila. Hindi huli. Contribution. Hindi huli. Kaya nga hindi na huli, Sagutin mo lang, hindi ba huli? Sinabi ko na hindi huli, Oh, hindi. magpapakabanal. Okay na. Tinawag sa Okay na. kabanalan. Sandali, sasagot pa ako. Call to be saint. Pag sinabing call to be saint, hindi pa huli. Gagawa ka pa eh, di ba? Oh, pangulang Kaya tanong. tinawag na. Tapos na. Ang unang tanong, apat na, di ba? Panglima na. Oh, sige, pagbigyan Panglima. natin, Pastor. Kung ganun, hindi pa banal kasi future yun na magpakabanal kayo. Ah. Ngayon, banal na kayo. Kami, banal? Oo. Kaya nga magpapakabanal. Wala pa, okay na. Wala talaga. Okay na. Magpapakabanal. Okay na po. Tapos na. Lima na eh. Magpapakabanal. Call to be saint, sabi. Tinawag Sige na, upang sige na. Okay na, maging. okay. Tapos na po. Hindi sinabing, Ako naman. kami lahat katoliko banal. Pag sinabi namin katoliko, kami banal. Kasi nungalingan, ang daming katoliko. Okay na. Okay na bro. Muna, ang daming katolikong mamamatay. Tapos na bro, paliwanag mo. Huwag kang paliwanag, sagot na. Okay. Kaya nga eh, di ba? Oh, maraming salamat. To be saints. Maraming salamat po, no? Kita nyo naman, ha? Hanggang ngayon, hindi pa mapatunayan na ang membro ng Katoliko, mga banal. Magsisika pa lang True kayo. church ang topic ah. Nangangahulugan, hindi pa rin kayo ang tunay. Bakit? Nagsisika pa lang kayo. Sa Biblia po, mga banal na. Basa. Mga banal. Sabi ni Kristo, kayo'y akin ng binanal. Basahin natin. At mga banal na kayo. Okay, basahin natin. Hinugasan na kayo. Ano talata? Oh, ha? Magsaliksik ka. Ikaw nga dito malatay eh. Hayaan mo magsaliksik ka. Basa. Ha? Magsaliksik ka kasi ako eh. Nagsikap ako eh. Ha? Paano po? Oh. Uy, interrupt. Interrupt. Uy, interrupt. Debate to, debate to. Ha? Ito po, nagka-idea na po ito ha. Maliwanag talaga. Ha? Ang aming paksa dito, tunay na iglesia. Eh kung ganun pala na ang kanilang pang membro ay hindi pa banal, hindi pala kayo ang tunay. Kasi magpakabanal pa kayo eh. Hintayin ko munang maging banal kayo. Tunay nga, sasama na ako sa inyo. Hallelujah. Ako, basa ako. Ako ha, panindigan ko ito. Banal ka na. Hindi, banal ka. Oh, hindi ka banal ka na. Hintayin mo ako bro. Hintayin. Yan yung style nila. Style nila yan eh. Hintayin ka eh. Hintayin niyo ako yung paliwanag. Darating kayo dyan. Hindi. Ayan naman ang trabaho na ng Milton talaga. Kaya nga walang lalaban sa'yo bro dahil sirap. Kanina nasinta ka na. Mali kasi. Umay nga eh. Huwag kang sasagot bro. Ang matinong ka. Kasalita. Ang gugulo eh. Oras mo eh. Ito ah. Ito sa akin, pamantayan. Ikalawang Korinto 5:17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Meron talagang pagbabago. Dati ako sa Baklaran, hulapir ako eh. Pero born again ako. Bakit po? Sabi ng Biblia, except among be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya ang requirement ni Kristo, maliban ang tao ay maipanganak na muli. Yan ang tunay na aral, hindi yung magpakabanal pa kami. Kailan? Pagpatay na kayo? Mali! Sa Biblia po, ang sabi ni Kristo, ha? Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kailan ba maborn again ang tao? Ikalawang Korinto 5:17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya ako ngayon, bagong nilalang na ako. Dati pagkatao ko, sa Baklaran ako, old upper, adik, kung ano ang ginagawa ko doon. Pero may pagbabago. Bakit po? Ang sabi ng Biblia, magpakabanal kayo. Ginagawa na po yan. Hindi po yan kung kailan. Ginagawa po yan. Sinong gagawa? Anong sabi ni Kristo? Juan 15:5, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya ako kay Kristo ako talaga. Bakit po? May nagawa si Kristo sa akin. Binago niya ang buhay ko. Ha? Sa Katoliko, kailan pa kayo magbago? Mayroon pa kayong aral, idalagin yung patay. Huwag sa patay, Pastor. Ayaw ka! Aral to! True church lang eh. Kasama dito! Liliko ka. Huwag kang saktan! Ito ha! Juan 7:17. Ha? Juan 7:17. Ang sino mang tao na ibig tumupad sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo. Kaya ang turo sa Biblia, dito, magbago ka. Sa Katoliko, kailan ba? Sige kayo simba. Nagbago na ba? Sabi niya, darating tayo dyan. Kailan? Kaya hindi pa kayo tunay. Bakit? Hindi pa dumating sa inyo yung pagbabago. Hallelujah. Brother, nandidiwaan ko talagang ganado si brother. Bakit po? Naramdaman niya ang espiritu na kumikilos eh. Ha?
Sabi kasi ng Biblia ganito, Unang Korinto 3:16, hindi niyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang espiritu? Pinananahanan ng Diyos ang tunay. Yung mga magnanakaw dyan, na simba-simba, nagdidibuto, hindi ang pinananahanan ng Diyos yan eh. Bukas magnakaw na naman uli yan eh. Sa kulungan, sino ba nandun? Di ba mga kamimbro ng inyong sikta? Pero may na-born again, nagbago, paglabas. At least born again. Nasa amin na ngayon. Dating kriminal, nagpastor. Kaya nga sa akin po, dating masama, nagbago. Yan po, mayroong pagbabago. Bakit ito? Tunay na iglesia ako eh. Hindi lang sa pangalan, kundi sa pagkatao. Anong sabi niya kanina? Ang tinutukoy niyang bunga, mamaya babalikan kita doon. Anong kasing bunga yon? Baka sabi niya bilang. Mamaya ka, babalikan kita doon. Ngayon, sabi niya kanina sa akin, kung kinabasa sa Biblia, tunay na. Eh sa'yo nga, hindi nabasa yung mga sinasabi mo na iglesia lumaganap. Ang tanong ko mamaya niyan sa'yo, sinong tinukoy ni Pablo doon na lumaganap? Ang sabi mo kanina, hindi pa naitayo ang iglesia, kundi panahon pa ng Pentecostes. Mamaya tanong kita, kailan na itatag ang inyong rehilyon? Babalag ka na naman kita mamaya dyan. Kaya talagang hindi kayo tunay. Bakit? Magbago muna kayo bago kayo maging tunay. Efesos 5:26. Pero banal ka na, Pastor. Ang banal yan, huwag ka interrupt. Ang sabi niya, ang banal ika si Kristo. Ang banal ika si Kristo. Si Kristo hindi membro yung, hindi ulo yun eh. Kaya, ang tanong ko, yung membro, sabi niya, kami mga Katoliko membro, hindi ba banal? Hindi kayo tunay, kita kayo. Hallelujah. Okay. Ngayon, ito na po ang ating pong pagkakataon na ipaliwanag ang Ebanghelyo. Paano po ba ang tao maging sangkap sa Diyos? Ang sabi ni Kristo, maliban ang tao ay maipanganak na muli, ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kayo, hanggat hindi kayo nagbabago, inaangkin nyo tunay kayo, tapos ang inyong buhay ganun pa rin, never na maangkin ninyo ang kaharian ng Diyos. Managinip na lang kayo. Kaya mali po ang ating pamantayan sa rehilyon. Una, dapat makita sa ating pagkatao na tayo nga ay rehilyoso. Anong sabi? Santiago 1:27, ang nag-akalang sa rehilyoso, ngunit hindi naman nagpipigil ka ng dila. Ang kanyang pagkarelyoso walang kabuluhan. Bakit po? Pag chismosa ka pa rin, panay ka dasal, panatapos ikaw ay pananampuri, chismosa ka, ang iyong rehilyon ay walang kabuluhan. Alam naman natin kung sino yung mga chismosa na rehilyon. Sino yung mga tao na yan? Alam na natin yan eh. Kaya nga, tama si Melchor, ang membro nyo talaga, hindi talaga maging panal yan. Kasi nga, hindi kay Kristo yan eh. Saan po itinayo yan? Ang aking history dyan, mamaya, kung tama ka, pero alam ko rin kung sakaling mali ka, antayin ko yan sa ikaluntig mo. Ngayon, ito po ang aking tinatayo ang firstborn. Bakit ko po ito ay pinindigan? Ito po ay nasa langit. Yung mga panganay nung una, na tinawag na bayang Israel, yung 12 lipi ni Israel, ang sabi doon sa Biblia, Hebreo 12:23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Ang sabi niya, Katoliko yun. Paano puntang Katoliko, hindi ka nagbago? Banal ang nun eh. Mga taong banal na pinasakdal ng Diyos. Hindi man kayo sakdal, paano kayo yun? Hallelujah. Angkin ka na angkin, hindi mo kayo banal. Ang sabi sa Biblia, mga taong banal, hindi kayo banal, mga Katoliko. Paano kayo yun? Hallelujah. Angkin ka na angkin, Melchor eh. Sinabi mo naman kanina na hindi kayo banal. Sa Biblia basa ba? Kasi pinagkwento si Pastor. Ano ba yung first slide ko? Ginanahan ako eh. Ito Robert, hawakan mo. Ang sabi ni Melchor kanina, hindi naman kami banal. Yung charge lang. Ngayon, yung banal sa langit, kami yun, sabi niya. Tanong natin dito, hindi sila banal, sino nasa langit? Basa, 12:23 ng Hebreo. Sa pangkalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na buhay na hukom sa lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap. Ganap na eh, na pinasakdal ng Diyos. Ikaw, Melchor, pag hindi ka ganap, hindi ikaw yun. Hindi kayo yun. Bakit? Hindi nyo kayo magbago eh. Hallelujah. Kami yun. Ginanap na. Ano sabi ni Kristo? Kayo'y aking hinugasan na. Isa sa inyo, dablo. Ipagkanulo ako. Kaya Melchor, sa inyo maraming dablo. Bakit? Nagkanulo kay Kristo. Pinako. Kayo nagpako, yung mga pari doon.
Ito po, sinasaysay ko lang totoo. Huwag masaktan. Ito po, sa Hebreo. Inangkin niya kanina. Kami yun. Paano maging kayo? Sinabi ni Melchor, ang Katoliko membro, hindi talaga banal yan. Ang banal yung iglesia. Tanong ko, sino yung iglesia? Sabi niya, si Kristo. Kaya hindi kayo kabilang doon. Bakit? Ang sabi ng Hebreo 12:23, mga taong banal na pinasaktan ng Diyos. Hindi kayo yun. Amen? Amen. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility.